Kung mag-resign ang ating Vice Presidente, sino i-remove mo kung nag-resign na nga? Vice President Sara Duterte pinagre-resign? Umani na nga ng iba't ibang batikos sa social media ang nangyayaring impeachment kay VP Sara. Nangyari ito noong mapagdesisyonan ng Kamara na pagbotohan ang pagpapaalis sa pwesto sa pangalawang Pangulo sa paraang makakakuha ng mahigit 215 boto. Dito ay agad na isinampa sa Senado ang impeachment complaint kay Vice President Sara. Ang sagot naman ni professional political analyst Malu Diquia, ang ginawang hakbang ng Kamara ay isang politically motivated dahil sa mga nakikita nitong rason. Unang ngayon lamang raw siya nakakita ng impeachment na isang araw lang ay agad na itong naipasa. Pangalawa, patapos na ang sesyon ng Kongreso sa araw na iyon, bakit raw ay nagkaroon pa sila ng oras upang maproseso ang impeachment complaint? Ni hindi man lang pinakita sa karamihan ang kanilang pagboto sa mga mamamayan. Samantala nagsalita naman si Representative Batangas 2nd District, Jinky Luistro, sa posibilidad na mag-resign ang pangalawang Pangulo ay hindi pa rin ito makakatakas sa impeachment trial sa Senado. Paliwanag niya tutukuyin sa trial kung papatawan si Duterte ng perpetual disqualification sa paghawak ng public office. There are two particular prayers in the impeachment complaint. One is the removal from office. Kung mag-resign ang ating pangalawang presidente, I understand that the removal from office will become moot and academic already, ayon sa kongresista. Pero with respect to the second prayer, kailangang ituloy ang impeachment trial para magkaroon ng determination whether she will be meted with perpetual disqualification to hold office. As well, matatandaan natin si Luistro ay isa sa pinakamatinding kalaban ng mga Duterte sa politika. Iba't iba naman ang mga komento ng publiko patungkol sa pahayag ni Luistro kung sakaling mag-resign si VP Sara. Takot sila tumakbo si Sara ng president, tapos manalo at balikan silang lahat. Kaya gusto nila ma-impeach talaga at tuluyang patawan ng perpetual disqualification para hindi na makatakbo sa kahit na anong posisyon sa gobyerno. In your dreams, gusto niyo pa siya LPA resign kasi alam niyo walang patutunguhan at ang impeachment niyo at ginawa niyo lang sa impeachment ay magparamihan ng boto kapalit ay milyon na pera ng taong bayan. You are living a fantasy. Pretty soon mawawala ka na din sa pwesto. Nako, nagmarunong si Liistro, wala ka ng panalo sa distrito mo. Sa kangkongan na abutin mo, full support kami. Pinag-usapan ay yung TRO na issue last year tungkol sa illegal na paglipat ng pondo ng PhilHealth. Sinabi na nung isang justice, senior justice ng Supreme Court, na base sa COA report, hindi totoo yung sinabi ng Malacanang na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Kaya kinuha nila yung 89.9 billion. Buti na lang may TRO kaya ang nailabas 60 billion. But 60 billion is 60 billion. At yan ay pera ninyo. Pera ng mga manggagawa na nagko-contribute sa PhilHealth, pera ng mga ordinaryong Pilipino. Na TRO po sila at kahapon nga yung oral argument. At yun, pinagpapaliwanag sila dahil ultimo, yung actuarial estimate doon sa buhay o yung itatagal ng pondo ng PhilHealth, sinabi na ng COA, manipis na lang ang pondo ng PhilHealth at hindi totoong sobra-sobra labis-labis ang pera ng PhilHealth. Hindi totoo, another fake news ng gobyerno. Kaya kung ano-ano na lang ang linalabas nilang pagtatakip. At ito nga, pati yung impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, last day po ng 19th Congress today or tomorrow. Mag-a-adjourn na po yan. Ang pagbabalik niya sa bandang June na ho at yung 20th Congress na. Pero hinabol itong impeachment. Bakit? Kasi nga pinagtatakpan nila yung napakalaking bulilyaso na mulat na po ang mamamayang Pilipino. Ultimo, ordinaryong mamamayan ay nag-uusap na po tungkol sa budget. At ako'y natutuwa, nagbubunga po yung ating maliit na ambag sa nation building na pasimplihin yung mga naglalakihang usaping panlipunan katulad nito dahil lahat tayo dapat ay makibahagi dito. Lahat tayo dapat ay may say, may opinion, may paninindigan whether kayo ay sang-ayon o hindi sa aking posisyon. Importante, kasali kayo dahil pera nyo po ang linulustay ng mga tiwaling mangbabatas. Kay Suzuki Merck, Benz Narbasa Theodore,
Anak pa ni BBM ang nanguna, si Sandro, para ma-impeach si Vice President Sara kasi nga po ginagawa nilang family affair. At makikita dito na interes ng pamilya lang nila ang sinusulong ng gobyernong ito. Anthony Bustamante, attorney, kung sino pa yung guilty, yun pa yung tatapang-tapangan. Hindi po sila nagtatapang-tapangan. Binabalutan na lang nila ng kunyaring tapang sa pamamagitan ng impeachment. Ang totoo, ninenervyos na sila dahil nga for me, personally and as a lawyer, I appreciate the outcome of the oral argument yesterday. Dahil sinasabi nga po doon ng isang justice na mismo ng ating Korte Suprema, meron silang COA report na nagsasabing hindi totoo na sobra-sobra ang pera ng PhilHealth to justify the transfer of, initially ang target is 89.9 billion pesos na PhilHealth fund. Nauwi ito sa 60 billion dahil nag-issue ng TRO. Remember, kahit si Pangulong Duterte pinaliwanag ito. Yung nakialam sa 89.9 billion pesos pera ng PhilHealth at inilipat-lipat, estafa po iyan may tuturing sapagkat galing yan sa contribution ng mga manggagawa na tuwing sahod ay kinakalta sa inyong sweldo. Estafa po iyan. At yan din po ay technical malversation, if not malversation of public funds. Bakit? Yung pera po ng PhilHealth, hindi mo pwedeng gamitin yan para pondohan yung AIX, para pondohan yung AKAP, para pondohan yung mga pet project o yung mga pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Malversation po iyan. Estafa po iyan. Yan ang ating dapat pag-usapan. Kaya Cars 18, mapatalsik din yan si BBM, hindi manaig ang masama, lalabas din ang katotohanan. Kaya nga po yung aking sinasabi, ang dapat sinampahan ng impeachment ay si Bongbong Marcos, hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat higit naman pong napaka-anomalya itong ipinapalusot nilang 6.325 trillion. 6.325 trillion pesos budget natin ngayong 2025. Dapat po kayong makialam dahil lagay na po natin na 300 elitistang kongresista ang pumirma dyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. 300 versus 32 million Filipinos na malaya, payapa, constitutional at democratically elected Sara Duterte to be our Vice President. Hindi lang ho pera ang ninanakaw sa atin, pati ho ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin nitong mga elitistang mangbabatas. Mag-ingay ho kayo, makisali po kayo, manindigan po kayo. Ipakita ninyo na tayo ay Pilipino at hindi tayo pwedeng budulin araw-araw nitong mga iilang elitistang mangbabatas.